Sabi nila, binenta na nga nila yung magbabayaran na daw. Sa inyo talaga yung part na yan, sir, Oo, hanggang doon. actually yan, buo yan, property ng mga Sebastian. Sa mga Sebastian. Nilalaban namin to. Actually, yung nakabili dun sa likod na part na hindi naman namin alam na inaibenta na pala. Tinubos lang actually nung nakabili sa bank. Nung isa naming kamag-anak na isa sa mga kalaban namin until now. Okay, kasama natin ang isa sa mga descendant, ang great-great-grandson no, ni Don Francisco Sebastian. Sir, ano pong name niyo uli, sir? Alexis Victor Sebastian. Ayun, sir. So, isa nga sa mga parte ng history ng Hagonoy, Bulacan ay itong bahay ni Francisco Sebastian. So, kailan po ito itinayo, sir? Tinayo siya ng 1800. After ng revolution, naging ano yung bahay, kung mapapansin niyo yung bahay is sa architecture, tinatawag na bahay na bato. Sa baba is Bato. concrete, apog siya. Oo. Tapos sa taas is kahoy. Yes. This is a tropical house kasi kung mapapansin niyo, maraming windows, maraming source of air. Yes. So, yun siya. Kung di ako nagkakamali, 2016 or 19, inano to na 100 years old. Tapos, ang nangyari noon, sila amang Jun Cruz Reyes, yung isang sikat na manunulat na tiga Hagonoy din. Apo. Tapos, lahat ng mga school sa Hagonoy, may representative sila Oo. para ikalat yung history ng bahay. Oo, yes. After nun, may recognition siya sa Kapitolyo, sa province ng Bulacan. Pero after that, hindi na siya na-follow up. Since then, may mga detractors, mga humaharang para talagang ganap na malagyan ng marker, itong yes. bahay. Oo, yes. Karamihan dito, sila yung mga kamag-anak na walang pagpapahalaga dito sa bahay. Okay. Sa history. Awa ng Diyos, kung mapapansin nyo, yung kalakihan ng bahay, napunta dito sa amin, sa side ng... Kasi yung father ko kasi, dalawa lang silang magkapatid. Namatay yung ate niya. So, siya na lang. So, yung kalakihan ng bahay napunta sa kanya. Kung mapapansin nyo dun sa likod, iba na eh. Last 2010, inilalaban na namin to sa National Historical Commission of the Philippines and under the protection of RA 106 Heritage Act on 2009. Yun. So, may mga detractors dyan na sinasabi na hindi daw to historical, pero nagpunta dito ang National Historical Commission of the Philippines, pati na ang National Museum, at sinabi nilang 90% original ang bahay. Way back then, talagang nilalaban namin to. Actually, yung nakabili dun sa likod na part, na hindi naman namin alam na inaibenta na pala. Tinubos lang actually nung nakabili sa bank. Nung isa naming kamag-anak na isa sa mga kalaban namin until now na sumisira sa property. Ngayon, 13 years niyang hindi nagalaw yung property dahil nga sa batas. Kaya ngayon lately, dahil nangyari, pati nanay ko sinaktan dahil doon sa property, lagi nilang binabaliwala yung RA 1066. Idinima nila itong halimbawang legacy ni Don Francisco Sebastian, pero kung makikita mo doon sa munisipyo, hanggang ngayon yung lumang munisipyo doon sa bayan, Francisco Sebastian. So, hindi nila maitatanggi sa history na talagang malaki ang impact ng mga Sebastian. Katulad nito, yung street, itong ano namin, barangay namin is San Sebastian, Barangay San Sebastian, which is according to oral history and the history na nung araw, dahil yung mga pilantropo, actually yung tatay ni Don Francisco nakalibing sa simbahan. Okay, sa loob. Sa mismo na simbahan sa gilid. Sa gilid po. Ibig sabihin, doon mismo sa may structure ng simbahan siya, nakakabit siya. Ibig sabihin, nung araw, ang mga inililibing doon yung mga prominenteng tao na malaki ang nagawa sa simbahan at saka sa bayan ng Hagonoy. Hindi naman maitatanggi na ang pamilyang Sebastian naging malaking parte ng Hagonoy
na pilit na pinupolitika, pilit na inaano, pero patuloy pa rin kami lumalaban ng mama ko para sa history. Talagang inilalaban namin to para manatili Yes. sa legacy. Kasi sabi nga nila, yung pera kikitain yan eh. Although kung halimbawa magiging pera to, pero hindi mo masisigurado Oo nga, sa structure ng bahay ngayon eh, 'di ba? At least ang ancestral house na to, kahit na anong mangyayari sa pamilya Sebastian, may bahay. Yes. Hindi ka titira sa kalsada, hindi nga, ka tama, sir. makikitira ka saan. Yun ang importance ng isa ancestral house. Tapos sir, kayo ay 5th generation na, tama? Yung tatay ko talaga yung direct na apo. Direct descendant. Direct descendant na apo yung tatay ko. So ako yung sumunod. So, 5th generation na nga. So tama. consider na natin na isa siyang ancestral house, sir. So kailangan nilang lagyan ng ganyan para maging aware yung mga tao na nagkaka-interest, Actually, no? itong nakalagay na to, this property is not for sale. Yes. Kasi binebenta nila ng mga Bakit sino ba yung kamag-anak. nagbibenta na hindi naman kanila? Hindi kanila kasi inaangkin nila. Siyempre, Oo. sabi nga nila, to claim is one thing, to prove is another, di ba? Yes. Kaya nilalagyan namin dun sa actually, sabi nila, binenta na nga nila yung magbabayaran na daw. Sa inyo talaga yung part na yan, sir, Oo, hanggang doon. actually, dulo. yan, buo yan, property ng mga Sebastian. Sa mga Sebastian. Inaangkin lang nila. Hindi naman sila, Hindi naman kasi sila yung mga nagmana. Oo, protektado na sila. Protektado na to ng batas eh. Ang isang mga nagmamana ay wala na interest talaga, sir, no? May mga ganun talaga eh. Yung isa sa mga karaniwang detractors na ito, yan. Ay, maganda. Ito dati yan, ito wala to yung grahe. Diretso yan, lusutan yan hanggang kabilang kalsada. Oh, okay. Doon, karwahe yan, simula doon. Oo. Ito yung second floor. Dito sa first floor, Dito muna tayo sa first floor. Sir, di ba umaabot ang baha dito? hindi, nung pinakamalaking baha, sumilong lang dito sa may Okay. So, ito naman, sir, yung... Ito siya. Ito yung pinakababa. Tapos kung mapapansin mo, yung mga painting na yan, to ng Hagonoy Art Group. Sila yung gumawa. Oo, sila yun. Ito, painting ni Godi Reyes, isang kinikilalang... Ay, oo, ang ganda. Kinikilala siyang, Artist of Agonoy. artist of Hagonoy, tsaka dangal ng lipi ng Bulacan. Okay. So, ito, ayan. Ito si Francisco Sebastian. Ginala sa may water district to. Ito po siya. Siya yan. Oo, original itong sahig, sir, ano? Original Ito yan. pa rin? Original. Tapos yan, ayan, mapapansin nyo, may painting. Oo. Ito kung mapapansin nyo itong painting na yan, na may simbahan, yung kilala niya yung artist na si Al Perez. Al Perez. Siya yung kaysa isang nagbigay ng artist na tinanggap ni Pope. Oh. Siya yun. So, well-known naman siya. Oo. So, binigay niya to sa bahay. Kung mapapansin nyo, ito, bahay na ba to yan? Tapos nilagyan niya ng Santo Niño. Oo. Tapos yung, ayan, si Al Perez. Oo nga, Al Perez. Well-known siya. If masa-search nyo rin, yan. Ang galing naman, meron kayo nito, sir. Actually, yan eh. Dinonate ba to? ng mga student ng Ang Bulacan galing. State University. Okay. Ito, yan, kung mapapansin nyo, ito yung sinira nila na part. Sa Etong likod. part na to. Oo, yung part na yan. So, ang naiwan na lang yun na lang. Itong part na to. Oo pag ano. nga. Sayang. Very nice. And yung mga window mo, sir, ito pa rin talaga, no? Yan talaga, copies Kapis made window, yan. Bigat, to. May mga sampay lang, pasensya na. At least hindi umabot yung baha dito sa loob nila. Hindi, actually hindi. Nung Oo. Flooring na to, matagal na to, no? matagal Matsuka pa. Matsuka to. Oo. Tama. Makikita mo talaga. Original. Ano lang tayo. So wala tayong plano. Kumatok lang ako sa bahay ni sir wala. kung pwede tayong mag-vlog. So pinayagan tayo, sir. Maraming salamat po ulit. Alam mo naman, Oo. And I karangalan hope to ng Hagonoy. na sir, na ma-restore ito. Oo. Matulungan kayo ng government. Actually, sa batas, kapag sa important cultural property, pag level 1 and 2, yun yung mga Heroes Park, Oo. yung mga prominent national heroes, yun yung subject for renovation. Pero yung level 3, hindi pa siya sakop. So, kailangan ng mga primary documents. Actually, doon sa libro ni Jose Salazar, ika-50 taon ng Hagonoy,
doon nakalagay na si Lolo ay treasurer at saka secretary ng Katipunan ng Bulacan. Oh, talagang may naiambag siya sa Meron ano, talaga, sir, ano? katipunero siya talaga. Oo. Itong Original yung mga yan, sir? original yan. Wow. Ito, yan, kung mapapansin nyo yan, nakalagay na yan sa mga art book, history book, na National Library. Oo. Yan, so, tinanong namin to kung paano mapipreserve o ano, ayon sa mga chemical engineer ng National Historical Commission of the Philippines, nasa 5 million ito palang ano na to. Oo. Isa sa mga nag-paint na yung founder ng UP ng Fine Arts. So talagang nung araw is, dito tayo. Oo. Ito yung kanina, yung pinakita ni sir, ito na lang yung natitirang ito, part. Kasi ito. before, extend siya dito. No, sir, no? Pasensya na sa... Okay lang po, sa sir. Tsaka ito, kung mapapansin mo dito, itong lupa na to ng St. Anne, Sebastian din na nag-ano nito, anak ni Don Francisco, nag-donate ng lupa na yan Okay. sa St. Anne's. St. Anne's. Kaya yung mapapansin nyo, Dr. Avelino Sebastian, ayun o yung... Oo nga, another Sebastian. Kapatid kumbaga, po. Ano siya, anak ni Don Francisco. Anak siya. Okay, okay. Oo. Tapos dito, mapapansin nyo, dito sa side na to. Ang laki ng door, oh. Yan talaga. Kala mo mahigante yung mga nakatira, pero yan kasi yung ano para yung airflow, pasok lang sa loob ng bahay. Ito si Don Francisco. Actually, nung Oo. way back 2014, gumawa ako ng film na Pluma de Sangre na Cine Republica Malolos ito, na pinalabas sa mga sinihan ng Bulacan regarding old houses. Ito finiture ko tong bahay. Tapos, ang ano niyan, naging atake ng film, short film, 27mm na film, Oo. na ako bilang apo, parang sa pagraran ko sa kanya, dahil pinamigay niya yung mga ari-arian, tumulong siya sa tao, Oo. napabayaan niya yung later generation, yung wealth. So, dahil nasa politics sila, nung araw kasi, kung di nyo na natatanong, yung araw, yung politics kasi ay kung anong meron ka, yun ang bibigay mo eh. Yun kung ano yun talaga. So, nag-decide siya, gumawa siya ng kasulatan na hindi na kami pwedeng tumakbo sa politics, knowing na na ito ay maghihirap na kayo kasi bibigay mo na yung meron kayo eh. Hindi naman niya iniisip na pagdating ng araw, napapasok ka ng wala, lalabat ka ng maraming property, di ba? So, ganun kabuti ang mga politician ng araw, talagang pagtulong sa kapwa. Parang ano na yata natin mga Pilipino yun, sir, no? Talagang ganun tayo mapagbigay, no? Pagbigay. So, hindi naman lahat, no, sir? Kumbaga, siyempre, tumutulong talaga kami sa ilang mga philanthropies, mga Mga stained glass pa, mga apple glass, mga ganyan. And the windows, so, Hoping na pag nagka-budget, i-restore. may restore na. O, tsaka sana, sir, matulungan kayo ng local government. Mabigyan kayo ng budget din, no? Sa tourism. Sana ma-priority itong bahay nila, no? Opo. Yung bahay nila, sir. Para maayos yung mga sira, mga... Yan kasi tibay pa ng mga structure, eh. Opo, actually, itong kita nyo, kahoy na to, hindi siya tinatabla ng anay at saka pako. Yung pako ngayon, pag pinako mo siya, babaluktot, hindi babaon. Ganun siya katigas. Kasi, mga old wood to eh. Kumbaga, hindi katulad ngayon sa dami ng demand. Bata pa lang yung puno, pinuputol na. Ito talaga, matatanda na talaga to. Yung tinatawag na taga sa panahon na tinatawag. Ito, talagang hinog sa panahon. Hinog na sa panahon. Yes. Bago siya hinarvest, kaya talagang maganda yung quality ng kahoy. Hoping na maayos na para mas ma-renovate. Yes. Yan. So meron siyang dalawang room lang ba ito, sir? Meron dyan. Tapos dun sa gawi dun. Pero ito yung functional dito, dalawa. Functional yan. Oo. Siyempre yung CR dito wala na talaga, sir, no? Yung CR sa baba. Sa baba na. Kasi usually yung CR niya nasa baba lang. Sir Alexis, maraming salamat po ulit sa pagtuloy niyo sa amin dito sa inyong bahay. Kailangan naman. And kasama mo kami na magdadasal na
mabigyan kayo ng salamat. priority na ma-restore ang bahay nyo ng local Salamat. government. Salamat po ulit, sir. Thank you. Ayan, isa sa mga napakahalagang cultural property ang bahay ni Don Francisco Sebastian. May historical figure na may malaking ambag at nararapat lamang na ito ay maisalba at hindi tuluyang tanggalin sa mapa ng Hagonoy, Bulacan. Ayan, so isa sa mga bahay na ating nabisita dito sa bayan ng Hagonoy, Bulacan. And alam nyo, maganda talaga yung bumabalik tayo sa basic. And hindi naman lingid sa inyong kaalaman na talagang dito tayo nagsimula ang paggawa ng basic na vlog. May mga bahay tayong hindi na papasok, okay lang. Kung meron man, edi pasalamat tayo, ano? So, ganun talaga sa buhay. Minsan meron, minsan naman wala. Pero kahit na wala, ay dapat matuto pa rin tayong magpasalamat. Di ba? So, maraming salamat sa lahat ng mga nanood ng video na ito and I hope to see you again on my next vlog. Ayan, samahan nyo ako, balik tayo ng Pila, Laguna. Bye everyone!